Hello guys! Meron pang isang linggo para pag-isipan kung lulutuin ninyo ang isi-share kong penny pasta. Pero alam ko you can't resist kasi kakaiba ang ating white sauce sa the usual or classic bechamel. Let's get started! Sa isang shallow pan, i-sear natin ang ground beef until slightly brown. Kapag marami ang lumabas na oil from the beef, bawasan natin. Then ilagay ang chopped onion and garlic and cook until transparent. Isiso natin ang salt and ground black pepper. Then ilagay ang bell pepper, pickles, relish. Ito yung magbibigay ng tamis-asim sa sauce. And lutuin natin ng few seconds. After few seconds, ilagay ang spaghetti sauce of your choice. I-adjust ang dami ng ingredients if marami ang lulutuin. Naglagay din ako ng tomato sauce. I-simmer natin ng few minutes until mag-thicken ng konti ang sauce at iset aside. Sa paggawa ng white sauce, mag-melt tayo ng butter. Kapag melted na, ilagay ang flour. Lutuin natin ng few seconds by continuously stirring. Kapag luto na ang flour, maglagay ng evaporated or fresh milk, all-purpose cream, isiso ng white pepper and nutmeg. Continuous lang ang pagmix para hindi masunog ang ilalim. Ilalagay na natin ang grated cream cheese. Pwede rin yung cream cheese spread. Ito yung magbibigay ng kakaibang lasa sa ating white sauce at hindi ito pwedeng mawala. Tapos grated quick melt cheese at mozzarella cheese. Keep on stirring hanggang mag-melt na ang lahat ng keso. Pero okay lang if may mga buo-buo kasi ibibake naman natin yan. Balik tayo sa spaghetti sauce. Ilagay na ang pasta penny. Napakuluan ko na yan ng al dente at i-mix na natin ng mabuti. Dapat mas sauce ang pasta para hindi dry after baking. Ilagay na sa baking pan at huwag diinan para hindi ma-break ang pasta. Spread evenly ang top layer and mag-iwan ng at least 1.5 inches para sa white sauce. Lagyan na ng generous amount ng white sauce and make sure na makoat lahat ang pasta ng sauce, lalo na yung mga gilid kasi kapag na-expose ang pasta sa oven, magdadry. Kapag fully covered na ng sauce ang pasta, lagyan na ng keso na gusto mo. Dapat malagyan lahat at syempre ang mozzarella cheese hindi pwedeng mawala yan. Pasko naman kaya be generous, minsan lang ang Pasko so itodo na natin. Optional po yung maglagay ng spinach or basil. Tapos i-bake na natin sa preheated oven na 200 degrees Celsius for 10 to 15 minutes or until cheese bubbles and slightly brown na ang toppings. Allow to rest at least 5 to 15 minutes before serving to allow the sauce, cheese, and other ingredients to settle and bind together with the pasta. Excited ka na bang tikman ang family recipe ko na pasta? Yes, magastos pero sulit. Merry Christmas to one and all!